Breaking news po! Nako po! Marcos biglang nagmakaawa sa China. Nako! China, sumagot naman. Nako, ano kaya sagot nito? At alam mo ha, yung gobyerno na kahapon galit na galit sa China. Tapos ngayon biglang lambing. Hindi to teleserye, Pilipinas to ha. Dati todo bangga sa China, ngayon biglang reset, biglang usapang tulungan. Ano nangyari? Bakit para biglang nagbago ang ihip ng hangin? Nako. Panoorin tong balita na to. Sa gitna ng gera sa Middle East at krisis sa petrolyo, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na baka may dahilan na para sa joint oil exploration. Kasama po ang China sa West Philippine Sea. Nakatutok si JP Soriano. Di maikakailang uminit ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa mga pangyayari sa West Philippine Sea. Pero sa nangyayari ngayong gulo sa Middle East at krisis sa petrolyo, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos sa panayam ng American media agency na Bloomberg, bukas siya na i-reset ang relasyon sa China. I think it's certainly going to happen. I don't think that's something that that is like an option. It's happening now. There's going to be a very, very serious restructuring. They will have a lasting effect. And there will have to be a new normal. Sa gitna ng walang prenong pagtaas ng presyo ng krudo, tinanong ang Pangulo kung bukas siya sa isang joint oil and gas exploration kasama ang China. Kahit sa pinagtatalo ng teritoryo gaya ng West Philippine Sea, sagot ng Pangulo baka raw ngayon merong dahilan para gawin na ito. Something that Dito mo malalaman talaga ang isang tao kung magaling o hindi. Tandaan nyo ito ha, sa lahat po ng larangan, pati negosyo, pati organisasyon, pag ikaw ay isang reactive person, ibig sabihin, you only react to situations, ibig sabihin that person is not really a good leader. A good leader knows how to create problems, even the problems ay wala pa. Diba? Even the problem doesn't exist. A good leader should know how to create that problem in his mind, in his heart, so that ready siya anytime that problem will come to exist. Di ba? Pag ito ay nagkaroon na ng reality, lumabas na sa totoong buhay, bago mo pa mag-react lang, may plano ka na. Ang problema dito, ngayon mo palang iniisip to. Dapat inisip mo na yan before nagkabastusan, bago binastos ng general mo yung China, inisip mo na yan noon pa. Dapat kinausap ka na ng foreign na secretary mo at sinabi mong, Mr. President, hinay-hinay tayo, kailangan natin yan in the future. I mean, tangina common sense eh. Common sense po yan. Sabi nga, di ba, meron nga tayong sinasabi na kasabihan, do not burn bridges, which is true. And honestly, ako, nung kabataan ko, ano ako dyan eh. I failed so many times na I burned bridges with doon sa mga nakalaban ko. Whether in business or whatsoever. But eventually, mamimit mo rin pala sila in the future. And because of that, alam nyo, ako po ay natuto naman po doon. Kaya nga don't burn bridges eh. Even if at this time, hindi kayo magkasundo, at this time, magkalaban kayo sa whatsoever, politika o di kaya naman sa negosyo. Bakit? Kasi someday, magmimit kayo niyan. Maliit lang ang mundo. At yung mundo na yan, pag yan kayo nag-meet, at baka in the future, kailanganin mo rin ng tulong yan. Diba? Kung matalino ka leader at prudent na leader ka, dapat alam mo yan. Eh, anong ginawa mo? Nga tayo ngayon. Hindi, alam mo, hindi, sa bagay, meron nga namang kasabihan tayo sa mundo na ito. Ano yun? Wala pa po tayo maaaring tawaging oil crisis sa bansa. Oh, wala pa, kaya nga gusto ng reset eh. Kaya gusto ng emergency power. Bakit? Kasi Wala pa po tayo maaaring tawaging oil crisis sa bansa. yon.
We've been talking about for a great deal, but the territorial disputes will get in the way of that. Maybe this will provide impetus for both sides to come to an agreement. Punto ng Pangulo, hiwalay naman daw ang kalakalan ng dalawang bansa sa away nito sa teritoryo. We've always tried to differentiate the Feeling matalino pa ito, no? Akala niya nabobola niya yung ano, no? Yung nag-i-interview sa kanya. Ha? Pero sabi ko, ang tanga talaga. Ba't di ka ngayon humingi ng tulong sa Amerika? Yung ginawa kang tuta ng Amerika. Bakit di ka ngayon humingi ng tulong? Ano? Di ba? Kasi alam mo hindi tayo tutulungan. Alam mo yun, parang hindi kayo natuto sa kasaysayan. Ilang beses na nangyari yan na kinaibigan tayo ng Amerika, binola-bola tayo ng Amerika, tapos nung nagkagipitan, bahala na kayo sa buhay nyo. Ginawa nila yan, di ba? Nakalimutan nyo na. Sa kasaysayan pa lang, niligtas tayo sa mga Espanyol, kuno. Tapos eventually, binitawan din tayo ng kagulo-gulo na sa Japan. Hindi ba tayo natuto? COVID na ulit-uli yan. Eto na naman, oh. Ba't di ka ngayon humingi ng kumatok ngayon kay Trump? territorial disputes from our trade arrangements. Many investments still of the big programs here of the government are coming from China. And they have not used this as somehow, they haven't leveraged this in any way. In quite the contrary, they've been very, very helpful. Sa datos ng Department of Energy noong 2020, ang undiscovered resources daw sa West Philippine Sea aabot sa mahigit 6 na milyong bariles ng langis at mahigit 7 bilyong cubic feet ng natural gas. Kabilang sa pinaniniwalaang mayaman sa natural gas ay ang Recto Bank na nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Dating may joint marine seismic undertaking ang Pilipinas kasama ang China at Vietnam para sana sabay-sabay na magsaliksik sa mahigit 142,000 kilometers na bahagi ng South China Sea kasama na ang West Philippine Sea. Pero ipinawalang bisa ito ng Korte Suprema noong 2023. Labag daw kasi ito sa konstitusyon dahil pinapayagan ng kasunduan na makilahok sa pag-explore ng likas na yaman ng Pilipinas ang mga kumpanyang 100% foreign-owned. March 2023, sinabi ni dating DFA Secretary Enrique Manalo na mag-uumpisa ng muli ang exploratory talks ng China at Pilipinas para sa posibleng joint oil and gas. Tangina, no? Ito yung ano eh. Ito yung tinatawag mong pa-PR na lang eh. Di ba? Pa-PR na lang. Alam nyo kung bakit? Kung pa-PR na yan? Simple. Ngayon pa lang pag-uusapan. Ngayon pa lang babalik sa negotiation with China. Ngayon pa lang mag-uusap uli kung kailan nandyan na yung crisis. Kung kailan matatapos yung ating supply ay for 45 days. Kung kailan maghihirap na tayo, tsaka pa lang nyo naisip na, ay, usap uli tayo. How long do you think is this negotiation mangyayari? It will take time, correct? It will take time. For sure, it will take time. Tama, mali. Pero ano, nga. Yan ang problema. Nga na naman tayo nito. Ilang buwan bago yan may sakatuparan. Sa bagal ni Marcos, baka wala na si Marcos sa posisyon bago pa siya katuparan yan eh. Exploration. Pero wala nang naging update o balita pa rito ang gobyerno. Lalo pat nagkasunod-sunod na ang pangaharas ng China sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Nang tanungin kanina ng media si Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro, kaugnay sa posibleng joint oil exploration kasama ang China. Not at this point of time, but I think it may be forthcoming. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano. Nakatutok, 24. Galing mo talaga, Marcos. Palakpakan ka. Naisip mo yan ngayon. Ito pa matindi. Ito yung ito yung sinabi ni Marcos eh, na sabi ko nakakatawa talaga. Alam mong wala talagang alam tong presidente na to. Wala talagang alam Things eh. are beginning to open up, and although we cannot be assured right now of the supply, we can be sure that at least for 45 days we will be all right. I think that we can be fairly confident. We can be confident
that after the 45 days, we will still have already arrived here in the Philippines, we will have already a flow of oil, not just Ano sinabi niya? Ano sinabi niya? Di ba may 45 days naman na ano pa? Mag-o-open up naman na daw. Ibig sabihin parang maayos na daw ang sigalot. Magkakaroon na ng solusyon dyan sa pinagdadaanan ng oil. Oh, ito ulitin ko are beginning to open up. Beginning to open up. Yun na yun eh. Yung sa supply daw eh. And although we cannot be assured right now of the supply, So pero hindi naman daw tayo sure. Malapit lang, mag-open up na. Ano ba talaga? we can be sure that at least for 45 days we will be all right. I think that we can be At least mga kababayan, may kuryente tayo tsaka may gas tayo for 45 days. Wala pa po tayo Ano wala pa yun? po tayo maaaring tawaging oil crisis sa bansa. Okay. Wala pa naman pala. After 45 days pa. Tama nga naman pala si Castro. Wala pa po tayo maaaring tawaging oil crisis sa bansa. Ayun. Wala pa. Okay? So, tama pa siya. Anak ka ng meme. Anak ka ng meme talaga. Oo, Yusik Claire. Tuloy natin to. fairly confident. We can be confident that after the 45 days, we will still have already arrived here in the Philippines. We will have already a flow of oil, not just one delivery, not just two deliveries, but a flow of petroleum and petroleum-related products. The next part of the challenge that we were facing was the supply and the pricing of petroleum products. Kaya't ang una naming tiniyak ay ang unang tanong ko sa Department of Una daw yung supply, di ba? So, sinasabi niya maaayos naman daw. Pangalawa, ito yung pangalawa niya. Energy. Ano ba ang stock natin ng diesel, ng gasolina, ng kerosene, ng jet fuel? At ito ay binigay sa atin. Marami sa inyo ay nakita naman ninyo yung unang report kung ilan ang supply natin. At ang instruction ko sa kanila, huwag niyong titigilan. Maghanap kayo pa ng supply dahil hindi natin alam kung gaano katagal pa ito. Alam mo, kawawang bansa talaga tayo. Kawawa. Hindi ko alam bakit hindi nyo pa nare-realize yung mga nanonood dyan, ng mga pinklawan. Tsaka mga Alam mo, I hate to say this, but dapat nyo talaga na ilagay si BP Sara Duterte bilang presidente. Oh. Alam nyo kung bakit? We need a person na friendship with China and with everyone else. Not like this kind of president na pumapanig sa iisa. At least si BP Sara Duterte, hindi naman siya bumabanat sa Amerika. Pero at least, ito yung kaibigan ng China. Bakit ko nasabing kaibigan ng China? Anak siya ng presidente na maayos ang relationship sa China. So somehow, she would be a good negotiator. Ngayon, ewan ko sa inyo kung hanggang kailan nyo marirealize that we need BP Sara Duterte as the president. Honestly tawagin nyo na akong ma-political, blah, blah, blah. Di ba? Pero we need her. We need her to represent us. To negotiate with other countries. Kailangan natin ng presidenteng ganun at this time. Kailan nyo marirealize pag wala na tayong kuryente at nagkakandila na lang tayo? Alam mo, eto sabi ko sa inyo pag nangyari yung sinasabi nilang 45 days, kasi ganito sinasabi ni Marcos 45 days meron pa tayong supply. Pero since nag-o-open up naman na, yan ang sinasabi niya nag-o-open up naman na at magkakaroon na tayo ng supply eventually, I think we're doing good. Something like that. Yan ang sinasabi niya. Sa loob-loob ko, saan mo nakuha yung sinasabing mag-o-open na? Hindi, totoo Bakit? Dalawa yan nag-aaway ang Iran Di ba?
sinasabi nga nila na nag-bluff lang to si Trump. Sinabi niya, in 48 hours or 24 hours, nakalimutan ko na eksakto, 24 ba, 48 eh. Pag hindi kayo bobombayin namin kayo. Tapos biglang lumagpas na yung oras na binigay niyang taning. Sabi naman niya, nagkausap na kami. Ano sabi ng Iran? Hindi kami nagkakausap. Eto, nasa balita, baka sabihin ninyo, eto. Tinanggihan ng Iran ang peace proposal na inihain ng administrasyon ni US President Donald Trump. Tinanggihan. Agree ba siya? Nagkasundo ba? O open na ba? Magbubukas na ba? Hindi. Tinanggihan. It's getting worse. And ladies and gentlemen, whether you like it or not, this is a prophecy. Ibig sabihin, talagang lalala at lalala. Hindi maayos yan. Kaya wag tayo mangarap na masasabihin natin na maayos yan. So what do we need now? Ibig bang sabihin yan dahil sinabi sa Biblia na patuloy magkakagulo, ibig bang sabihin yan pabayaan na lang natin? Hindi yun ang punto. Kaya nga there are people who would help us.